Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan whenever ako. Isa itong pasabog mga kabibig. Sukang-suka na ang first cousin ni na Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez sa mga ginagawa nila sa gobyerno. Naglabas ng sama ng loob na parang sumusobra na ang mga ginagawa nila. At take note, mas pinaboran pa si VP Sara mga kabibig. Itong si post ni Crisette Laureta Chu. Itong si Eliza Romualdez Valtos, first cousin of BBM Antambi says. Hinabi niya dito ha, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang to. Ito sige, i-share ko sa inyo. Baka sabihin nyo, naku bibig, nagpa-fake news ka naman. O sige, i-share ko para makita nyo kung tama ba ito or hindi. Ito Eliza Romualdez Valdos. Ito ang kanyang statement. Yan si BP Sara ha. Siya ang nag-post. Yan siya ang nag-post. I like her. I really like her. Sabi ni Eliza Romualdez Valdos. It's not often you find a strong Pinay with conviction. Yung matino ha, grounded with faculties intact, not impaired by whatever. That is why I admire women like VP Sara and the Manang. So the Manang, it means si Amy Marcos, maybe. They will fight for you against all odds, fearless, courageous, defender, protector, will defend her people, strong women, Pinay, may paninindigan, she knows. Just like Manang, madaming alam itong Ale, and this is why they are fighting for. Remember that. #defend. At nilike ito na Daryl Yap. May komento si Crisette Laureta Chu. Guess who's invited to the next family parties? Baka hindi daw maimbitahan itong si Eliza Romualdez Valtos. Nag-reply naman si Ms. Eliza. Sabi niya, bakit? Sila lang ba ang pwedeng may paninindigan? There you go mga kabibig. Yan ang sagot ni Ms. Eliza nung tinanong siya ni Crisette Laureta Chu na posibleng hindi ka na ma-invite sa mga parties nila. Sabi ni Eliza, bakit? Sila lang ba ang may paninindigan? Madaming nalulula. We have a moral and ethical crisis on hand. Breakdown of society na ba ito? Or are we on the precipice of a new Filipino society? Tingnan mo ha, nagsalita na talaga. Nagsalita na ang cousin ni na Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez. Madaming nalulula na, madaming na-shock. Parang culture shock or government shock ang nangyari ngayon mga kabibig. Na tila hindi nila inintindihan. Meron bang moral and ethical crisis ngayon? Sabi naman ni Crisette Laureta Chu, please tell Madam Amy to speak up na. Nako, mag-speak up nga ba si Amy Marcos? Kailan siya mag-speak up nung malapit ang election sa 2025? Baka huling-huli na ang lahat. Mas mabuti mag-speak up na siya ngayon para alam ng sambayanan kung ano ang paninindigan niya. Kasi until now, ang mga tao ay still questioning kung sino ba ang pinapaboran ni Amy Marcos. Kung pabor ba siya sa pamamalakad ng kanyang kapatid. May nagsabi pa ng ibang mga netizen na hindi na kami magpabudol sa mga Marcos at nasama si Senator Amy Marcos. So there's a possibility na hindi mananalo si Senator Amy Marcos kung magpapa-re-elect ito sa 2025 election kasi knowing DDS, 'di ba? Knowing DDS na sobrang masaktan. Knowing the KOJC members, 'di ba? Ilan ba? 7 million? Malaking kawalan ng votes na 'yan. 'Di ba? And I'm sure posible kaya mag-zero votes itong senatorial lineup ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo mga kabibig, boboto ba kayo sa senatorial lineup ni Pangulong Bongbong Marcos? I'm sure sa mga Bisaya sa Mindanao at Visayas, yung iba talaga, ay naku, hindi yan boboto na. Mas hinihintay nila kung sino ang
i-raise hand ni VP Sara Duterte kung sino yung senatorial slate or lineup ni Pangulong Duterte. Yun ang hinihintay ng maraming netizen. Pero sabi naman ni VP Sara na we'll just wait on the third quarter. Tingnan natin yung survey kung sino yung karapat-dapat. And the same time, hindi ibig sabihin kung mataas ang rating mo, ang survey ratings mo, ila-line up na kita or susuportahan na kita. Titingnan na ni Sara kung karapat-dapat ba talaga kang susuportahan ng mga DTS. 'Di ba? Sabi pa ng isang netizen, ha? Hindi ko mag-gets yung sinasabi mo. Wala. You don't have to understand, Alex. Ay, nako. Sabi pa ng ilan dito, iba na talaga ang mga Marcos ngayon, pati kapamilya, diring-diri na sa kanila. Of course, mga kabibig. Nakikita naman nila kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Shemenet daw. Di ba uso ngayon ang Shemenet ni VP Sara Duterte? Sabi nga ng iba, grabe naman sila kung makapag-bash kay VP Sara sa kanyang diction. Kasi Bisaya diction, ganun ba talaga ang taga Manila? Wow. Ganun talaga ang taga Luzon? Racial discrimination ba ang tawag dyan? Shemenet, the new buzzword. You should dig deeper. Di ba? Ito pa. If you don't know, then I think your compassion is broken. If so, it won't matter. Just follow the crowd. Sabi pa ni Eliza Romualdez Valtos, one should be delusional to think that one is a player in this game. Only a number that can be counted with the fingers of one hand one time are the real players. We are all spectators whose fate is determined by few. Diba? So, yun nga kabibig. Nagsalita na ang mga kapamilya, ang isang kapamilya ni na Pangulong Bongbong Marcos at ni Romualdez na parang sukang-suka na sila. Parang ano tayo ano na ba tayo? Moral and ethical crisis na ba tayo na hindi natin alam kung ano at saan tayo patutungo? Amy Marcos, can you speak up now? Sabi ni Cruzette Loretta Chu. Nako, ewan ko kami, big. Basta madami na ang ayaw kay Senator Amy Marcos. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin niyang strategy para magustuhan siya ulit ng mga tao. What if kabibig, no? Kung ang strategy ni Senator Amy Marcos ay aaminin niya na bangag ang kanyang kapatid, magbabago ba ang isip mo? Bobotohan mo ba si Amy Marcos kung sasabihin niya, yes, bangag na bagag ang kapatid ko? What if ganun? Bubutuhan niyo ba si Senator Amy Marcos? Or sabi niya, yes, kasama niyo ako na hindi ko naintindihan ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kapatid ko. What if ganun ang mga statement ni Senator Amy Marcos? Hindi niyo na siya kagalitan or iboboto niyo siya sa 2025 election. Ang malaking tanong, kasama ba si Senator Amy Marcos sa senatorial slate ni VP Sara Duterte? Makabibigyan ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.